Pati yung katabi mo, sabi mo, hallelujah. Kapayapaan ang sumayo. Amen. Tayo ba'y buhay na buhay? Sino po mga first timer? Meron po? Pakitaas po ang kamay. Yung ngayon lang po nakadalo. Wala po. Kala ko meron. Meron di ba? May bago. Anyway, praise God at hindi tayo binagyo. Pasalamatan natin ang Panginoon at nalihis ang mawar o yung Betty. Yung ating mga kapastoran ay nasa Baler, sila Pastor Pin, Pastor Benji, si Chairman JC, at si Pauline at si Brother Alexis. Nagpunta po sila ron dahil sa meron lang silang aayusin sa ating outreach. Ano po? Praise God. Sana patuloy silang ingatan ng Panginoon sa lugar na yon. So, patuloy natin silang ipanalangin. Amen? So, ang pinag-uusapan natin ngayon ay about Bible prophecy, no? Hallelujah. Na inumpisa natin this May, ano? Yung narinig nyo, Sister Flor de Lisa, hindi ko alam na, ngayon ko lang narinig sa kanya na napapaniginipan ako kasi napunta na siya ng Pampanga, matagal na siyang naka-attend sa atin sa kabilang church pa. No? At nagkausap kami last week at saka kahapon nga sa prayer intercession. Napakaganda pala ng patotoo niya na 14 years old, may sakit siya sa puso, narinig niyo, no? Mula pagkabata ay dala-dala na niya yung sakit na yan at nung 14 years old ay pinagaling siya ng ating Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang Lord sa buhay ng ating kapatid. At salamat at sinasabi niya nga yung mga kapastoran, kami po at lahat ng mga kapastoran ay sama natin sa prayer dahil ang unang inaatake ng dyablo ay ang mga kapastoran daw. Amen po ba? No? But praise God, buhay pa rin tayo sa Panginoon. Hallelujah. At gagamitin pa. For the glory of God. Amen. Natutuwa ako sa Panginoon dahil marami siyang palaging pinapaalala sa atin. No? Sa akin nga, maraming words ang Lord at mga kapatiran na ginagamit na nag-release ng word. No? Alam ko, pangungusap ng Lord yon. Amen po ba? Kaya kung sa inyo po, meron pong nag-i-encourage, no? Kung kayo down na down, no? May problema, pinagdadaanan, tapos may ginamit ang Lord, no? Gaya ng patotoo ni Kagawad SP, yung kanyang apo, no? Hallelujah. Nung nakaraan, nandito yun eh. Alam niyo po, pagka espiritu ay nananahan sa isang tao, nagtatrans yan. No? Hindi ko lang kasi ganong nakausap yung kanyang apo noon. No? Biglaan lang ang prayer natin sa kanya. Pero pagdating nung nakaraan, di ba, nag-collapse siya rito sa church? Kasi may espiritong gustong lumaya. No? Kaya makita nyo, mabasa nyo sa Bible yon. No? Na yung pinagagaling ng Panginoon, yung batang babae yata yun, o lalaki, na pinalayas ng Panginoong Espiritu, nagwala yun. Naglupasay yun. No? At nung nandito yung apo niya, nung naipag-pray na, tapos nung mga lumipas sa oras, di ba, Kagawad, nanigas dito. Di ba? Kaya lang pinauwi na nga eh. Pero actually, yung espiritu na yon ay gustong lumaya. Buti na lang, no? Merong ginamit ang Panginoon sa buhay nila, kaya naging malaya yung batang yan. At alam ko, magpatuloy lang siya sa Panginoon. Kayo, kapatid, I would remind you, huwag kayong magbabackslide sa Panginoon. Yung espiritong pinalalaya sa atin ng Panginoon, may mga espiritu sa ating buhay. Inggit, galit. Yan, mga espiritu yan eh. Oh, di ba? No? Pagka yan ay pinalayas ng Panginoon sa atin, tapos nakita niyang espiritu, empty kayo, babalik daw yan. Magsasama pa ng 7, mas masama ang kalagayan mo. Kaya hindi pwedeng empty ang buhay mo. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magpuno kayo ng salita ng Diyos.
Kasi pag may salta kayo ng Diyos, may panlaban kayo. Pwede nyo silang sawayin. O ikaw, espiritu ng galit, inggit, espiritu ng ano pa. O marami. No? Pagka tayo ay nawawala sa kalooban ng Panginoon, yun ang nananaig sa buhay mo, yung laman. Di ba? So, kung wala kang wala kang salita ng Diyos, ano ang pinakakain mo sa kaluluwa mo? O, kailangan pa ba makiusap ako sa inyo na, mga kapatid, magbasa ka ng Bible. Kung anak ka ng Diyos, sino anak ng Diyos? Na born again. O, yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit, nasa iyo. Ano pinakakain mo sa spiritual mo? Hindi pwede yung mga nakasanayan nating tradisyon. Wala na yan sa atin. Mga tradisyon hindi nababatay sa salita ng Diyos. Amen ba? Ang kailangan mo, magari sa iyo ang kapayapaan, kagalakan, kabutihan, kahinahunan. Yan, di ba? Pagpipigil sa sarili. Yan ang kulang na kulang sa marami sa atin. Maski ako, minsan ganyan eh. Kulang sa pagpigil. Kaya minsan ang mga desisyon natin, sala. No, di ba? Pagka nagdesisyon tayo, sala. Wala sa kalooban ng Diyos. Kaya tapos magkakaroon tayo ng question, Lord, bakit? Andiyan ba kayo? Kaya dapat lang makinig kayo. Sana bigyan nyo ng pansin yung sinasabi ng Panginoon, magpahalaga tayo sa salita niya. Kasi yan ang magpapalaya sa atin. Di ba nung Webes, tinuro ni Sister Belisa about spiritual warfare. Yung labanan ng spiritual. May labanan tayo. Bakit? May mga espiritu eh. Nandyan lang yan, nasa paligid lang yan. Kapag nakita niya, empty ang puso mo, tapos, sabi nga ni Sister kanina, di ba? Na napakadali niyang gustong maisahan tayo. Pero praise God, kakampi natin ng Diyos. Yun ang the best yan. Kaya kailangan, kapatid, paggamit ka na. Sabi mo nga sa katabi mo, paggamit ka na, kapatid. Kasi may iksi na panahon. Double time na ang dyablo. Alam niyo ba, double time na ang dyablo ngayon para ipahamak ang mga tao? Kaya kailangan tayong mga anak ng Diyos na gagamitin ng Lord, alisto ka. No? Na gusto mong magamit, mag-share ka, umabot ka ng kaluluwa. Yung buhay mo, kung hindi maayos, ayusin mo. Kailangan umayos tayo. Kasi sino mang sa Panginoon ay isa ng... Oh, alam naman pala natin eh. Bago ka na, hindi ka na yung dati. Wala na sa atin yung mga bagay na ginagawa ng kamunduhan. Lilipas lahat yan. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. No? Kaya napaka-importante, alamin natin to. Kaya bakit pinatuturo sa atin ng Lord to? Kasi malapit na siyang bumalik. At sino babalikan ng Panginoon? Ikaw. Tayo, mananampalataya, anak niya. Kukunin niya para ipagsama sa kaharian niya. Dito, maghahari siya rito. Kaya dito naman sa mundo, matindi ang sasapitin ng mundo, kapatid. Naku, grabe po. Pag binasa niyo Revelation, sino nakapagbasa ng Revelation? No? Ang daming mangyayari dyan. No, may sinasabi diyang 7 vials, 7 wool, 7 trumpet, no? 7 vial. Hindi ko lang ano sa Tagalog yung vial eh. No? Parang sinasalin yun, sisidlan. Tapos yung 7 wool. So, 7 kaabahan, 7 wool. 7 trumpet. Puro may salot yun. Judgment sa mundo.
Amen. Oh, siguro, ewan ko kung nag-update kayo sa sa social media. Di ba yung Euphrates, Ilog Euphrates sa Middle East, natuyo. Nabalitaan niyo ba yun? Natuyo yung Ilog Euphrates. Nasa Revelation din yun. Bakit natuyo yun? Dadaan doon ang hari ng silangan, ang China, papunta sa Israel. Kaya natutuyo yun. Nangyari na yung Bible prophecy. Hello? Kaya dapat alamin ninyo. Nasa Revelation 16 yata yun. Kaya nandun na tayo sa Book of Revelation. Amen. Now, sa Book of Daniel ay sinasabi na rin na mangyayari. Umpisa natin sa Daniel chapter 2, verse 42. Okay, kaya kailangan mag-take note kayo. And as the toes, of the pit were partly of iron and partly of clay, so the kingdom shall be partly strong. Ito po ang Roman Empire. Nahati sa east tsaka west. Kaya luwad tsaka bakal. Yung dalawang paa. Tapos may 10 toes, yung daliri. It speaks of 10 nation. Okay? Yung 10 daliri shall be partly strong and partly fragile. Siya yung huling conqueror, yung Roman Empire, okay? Kaya yung Bible, historical pa. Hindi lang literal, hindi lang po yan, symbolical, kundi historical. Nakasulat na ang kasaysayan dyan. As you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere to one another. Just as iron does not mix with clay, hindi daw pwede pagsamahin ng luwad at saka bakal. Hindi pwede daw pong magsama yan, okay? Kaya nga na-divide po ang Roman Empire between East and West. At sa panahon ni Roman Emperor Constantine, okay, tingnan nyo na lang sa history yan, Hallelujah, ay nabago po ang kasaysayan. Yung mga Kristiyano hindi na pinag-usig. Tinanggap na ang mga Kristiyano at kaya lang nahalo ang pagano sa pananampalataya. Anong pagano? Yung mga hindi sinasabi ng Biblia ay na-mix doon po sa ating pananampalataya. Okay? Yan. At tapos noon, in the days of these kings, the God of heaven, ito na po sa panahon ng mga haring yan, ang Diyos ng langit will set up a kingdom. Sino mga kingdom people? Yung mga born again. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Dapat alam niyo yan, Okay. Will set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people. It shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand. Mananatili magpakailanman ang kaharian ng Diyos. Kailan nag-start ang kingdom? Kailan nag-start ang kingdom? Okay? Matthew 4:17, tingnan mo. Tapos magbe-pray na po tayo. But from that time, Jesus began to preach and to say, repent. Magsisi kayo. Dumating na ang kaharian ng langit. Bakit dumating ang kaharian ng langit? Spiritual po sinasabi ng Lord yan, hindi literal, okay? Dumating siya ang hari. For the kingdom of heaven is at hand. Narito na ang kaharian ng langit. Siya po ang hari ng langit. Kaya sinabi niya, narito na ang kaharian ng Diyos. Amen po ba? Pero dapat daw po magsisi muna tayo. Kaya yung mga nagsisi na po sa Panginoon, purihin ang Panginoon, magpatuloy lamang po tayo.
yung mga kumilala, yung mga tumanggap, yung mga pinaghari ang Panginoon sa puso't buhay na ipanganak na muli. Kaya tayo ngayon ay born again, no? At yung kingdom ng Diyos ay nasa puso mo. Amen. Pray muna po tayo. Tayo po yumuko. Ama, salamat po sa umagang ito na muli. O Diyos, ang iyong kapangyarihan at kalakasan ay sumasa amin. Salamat po, Panginoon. Lord, patuloy mong iunat ang iyong mapagpalang kamay sa buhay ng bawat isa. Kaya mo, Lord, ang bawat salitang marinig ay maging mahalaga. Huwag po, Lord, na mapabayaan, Panginoon. Kundi, Lord, maging sa buhay nila ang bawat salitang marinig sapagkat tinawag mo kami sa kaharian. At ang kaharian yan ay walang hanggan, Panginoon. Ama, salamat po. Ikaw ay mabuti, hindi ka nagbabago. Kahapon ngayon at ang salita mo, Panginoon, ay tunay na gumagawa sa sino mang mananalig sa iyo. Lord, pagpalain mo ang iyong mga salita at maging ang iyong lingkod, patuloy ako nagpapakumbaba. Kinikilala namin, Panginoon. Wala kami magagawa kung wala ka. At patuloy mo kaming patawarin, Lord, sa aming mga pagkukulang, sa anumang pagkakamali, sa anumang kasalanan, Panginoon, na maaaring nagagawa ng bawat isa. Patuloy naming inihahayag at kinikilala. Kaya mo, Lord, maging malaya kami sa oras na ito, sa kapangyarihan ng iyong Santong Espiritu. At patuloy ang kapayapaan, kaaliwan, kagalakan mo ay sumaamin sa buong araw na ito at sa mga araw na dadarating ang maghari ka sa puso't buhay ng bawat isa. Marami po salamat sapagkat ang salita mo'y tunay na buhay at hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Through Jesus' name, O Lord, in this we pray. Amen and amen. Palakpakan natin the best, Lord. Kaya po, yung pag-aaralan natin ay prophecy foretold, ano? Okay. Prophecy foretold. Nakita niyo po yung prophecy, Matthew 24:25. Pag binasa niyo po yan, yung buong chapter ay tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi lamang po yan, nasa Mark chapter 13 din yan. Yung whole chapter, Luke 17, 20, 37, Luke 21. Yung buong chapter ng Luke 21, sinabi na ng Lord yung kanyang pagbabalik. Amen po. Kaya ganyan po tatlong gospel, Matthew, Mark, Luke, ay sinasabi, no, ang pagbabalik ng Panginoon na napakahalagang mangyayari sa hinaharap, nasa future na tayo. Ayon sa propesya, tayo na yung huling church. Amen. Nababalikan ng Panginoon. Kasama ba tayo ron? Sino alam, church siya ng Panginoon, iglesia siya. No? Kaya ka na born again dahil yun ang kalooban ng Diyos, number one. Huwag ka na magtanong, Lord, kalooban mo ba ako maligtas? Kalooban. Kaya lang, kung tayo, alam natin, nalililigtas tayo, hindi naman natin ginagawa yung pinagagawa ng Lord, sayang ang pagkakataon. Amen po ba? Now, tingnan po natin, yung Luke 21. Tingnan niyo po muna, yung Luke 17, verse 20 to 37. Ito unahin natin. Ayan, no? Tinanong siya ng mga Pariseo, Tagalogin mo na, bro, para sa hindi na ganong nakakaano na English. Minsan, tinanong ng mga Pariseo si Jesus. Yung Pariseo, yung mga religious leader, yung mga pari nung unang panahon, okay? Kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos, sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos, yung literal. Kasi yung kaninang binasa natin, Matthew 4:17, magsisi kayo sapagkat darito na ang kaharian ng langit, spiritual kingdom yung sinasabi ng Lord. Okay? Next. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Naghahari ba?
Naghahari na ba ang Diyos sa puso ng bawat isa sa atin? Pag born again ka, naghahari ang Diyos sa puso buhay mo. Tanong ko sa inyo, sino born again dito? Alam mo, born again ka na, born again ka. Meron kang naranasan. Yung born again, nararanasan. It is an experience. Amen po ba? Nakukuha nyo? Naintindihan nyo? No? Kaya nagtataka ako doon sa mga born again, tapos magbabago pa ng pananampalataya. Hindi born again yun. Yan ang sinasabi ko kasi ako, tagal ko na nga pong may mga nakasama sa ministry, sa gawain at mga kapatiran. Nagtataka ako pagka nakinig sa ibang pananampalataya na nakukuha. Nadadaya. Kung ang tao'y tunay na born again, may relasyon siya sa Panginoon, tama? Tama? Nagbabago ba ang relasyon natin? Tayo nagbabago pero ang Diyos sa atin hindi nagbabago. Ang pag-ibig niya ay laging sapat sa bawat araw. Amen? Kung alam mo, born again ka, hindi ka na magbabago, naranasan mo sa ang Panginoon sa buhay mo. Kaya yung mga na-born again niya, tayo, mga born again, nagsasabi born again ka, tayuan mo ang pagiging born again. Sapagkat ang Panginoon ay sumasayo. Ayan ang sabi, huwag niyong isipin na doon, dito, doon ang kaharian ng Diyos sapagkat maghahari ang Diyos dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Kaya pag kami nagsasabing ang Kristo po, ang Panginoon, ay naroon sa ganun lugar, huwag daw tayong maniniwala dahil ang Panginoon nasa puso mo na. Grabe, di ba? Next verse. Pagkatapos sinabi niya sa mga tagasunod niya, sinasabihan tayo. Sino tagasunod ng Panginoon? Tayo yan. Darating ang panahon, nagugustuhin ninyong makita ako na anak ng tao. Gusto daw natin makita si Lord. Kahit isang araw lang, pero hindi pa yon mangyayari. Sino gusto makita si Lord? Yung iba ayaw. Diba sabi ko sa inyo, pagdating ng oras makikita na natin ang Panginoon ng mukaan. Wow, grabe, di ba? Kaya dapat nasasabi ka na ron eh. Mas lalo ngayon, alam mo na, babalik na si Lord. Nasasabi ka ba na makita mo si Lord, makasama mo si Lord ng mukaan? Ewan ko sa inyo. Hallelujah. Ito sabi ng Lord, na nasa inyo raw makita yung isang araw na yan. Pero hindi pa mangyayari. Bakit? May magsasabi sa inyo, naroon siya. Huwag kayong pupunta. O nandito siya, huwag kayong sasama sa kanila para hanapin ako. Bakit? Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat. Kanina nagsishare kami ni Mr. Rowena eh. Dinashare niya nga yung nandun sila nung last week sa Palawan, di ba? Parang pinakita sa kanya ng Panginoon yung matinding parang apoy na parang kumikiglat. Sabi niya gano'n. Ayan. Dadating ang Panginoon na anak ng tao na tulad ng kidlat na nagliliwanag sa buong kalangitan. Tuloy natin. Ngunit kailangan muna akong dumanas ng maraming hirap. Ayan. Di ba, napako sa krus, pinahirapan ng tao. At itakwil ng henerasyong ito. Tinakwil siya ng mga Hudyo. Nakakalungkot, Siya ang Panginoon, hindi nakilala. Siya ang hari ng mga hari, tinakwil nila. Yung kanilang Misaya, yung kanilang Panginoon na kinikilala. Pero tinakwil. Pinahirapan. Nangyari yon dahil sa ating mga kasalanan. Kaya mapalad tayo, mayroon tayong kapatawaran sa kasalanan. Ang Panginoong Hesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, binayaran ka na kapatid.
sa kasalanan. Kaya kung may kasalanan ka nagagawa, hingi mo ng tawad, patatawarin ka. Sapagat ang Diyos ay mapagpatawad. Amen po ba? Now next, kung ano ang mga ginawa ng mga tao nung kapanahunan ni Noe, ay gayon din ang gagawin ng mga tao sa araw ng pagbabalik ko na anak ng tao. Ano ba ang panahon ni Noe daw? Si Noah, kilala niyo? Sino si Noah? Siya po ang hinirang ng Diyos. Yung pamilya niya, yung walo bali sila, na naligtas nung panahon ni Noah, na napakasama na ng tao. Balikan natin Genesis 6:4. Unahin muna natin si Noah kasi binanggit eh. Nang panahong yon at kahit itong huli, okay? Umpisa mo nga sa ano. Yan, hindi nagtagal dumami ang mga tao sa mundo. Marami na ba tayo ngayon? Ilan na? 8 billion na yata, okay? At marami ang kabataan nilang babae. Yan, marami palang chicks na nun eh. Maski ngayon naman, mas maraming babae. Tama? Di ba? Okay, verse 2. Nakita ng mga anak ng Diyos na ang mga babae magaganda. Wow, magaganda. Kaya pumili sila na magiging asawa nila sa sino mang maibigan nila. Pero sabi rito, yung sinasabing anak ng Diyos, mga anghel daw yan, na sumiping sa mga babae. Kaya ang naging bunga ay mga higante. Yan po ang Nephilim, tinatawag na Nephilim. Okay? Ngayon, sinabi ng Panginoon, hindi ko papayagang mabuhay ang tao ng matagal dahil sila ay tao lamang. Kaya mula ngayon, ang tao ay mabubuhay ng hindi hihigit sa 120 years. Sa 120. Kaya yun, dineklara na Lord. Kasi sila noon nabubuhay ng 1,000 taon. Sino pinakamahaba na nabuhay na nasa Bible? 960. Methuselah. 960 years. Pero dahil nga ang tao ay napakarami na, sabi na, puro pawang kasamaan na lang ang iniisip nila. Sinabi ng Lord yan, gagawin na lang niyang 120 years. Kaya mapalad na tayo kung tayo ay nabuhay ng ganitong taon. Amen. Ang Lord ang nagdeklara. Kaya nga, karamihan, no? Tingnan nyo ngayon, at binaba pa yan kay Haring David nga, ginawa na lang 70. Kaya nga tingnan nyo, pag 70 na, uugod-ugod ng karamihan eh. Wala na eh. Sakitin na eh, di ba? Tama ba yon? Corruptible na po ang body. Kasi dineklara, sinabi ng Panginoon. Amen. Praise God kung tayo aabot ng ganitong taon. Amen. Pag-pray nyo. Ayan, ng panahon yun at kahit nitong muli, may mga kilalang tao sa mundo na mula sa lahi ng mga anak ng Diyos na nagsipag-asawa ng magandang babae, sila'y makapangyarihan at kilalang tao nung unang panahon. Grabe naman yung Tagalog na ito. Nang makita ng Panginoon na ang ginagawa ng mga tao sa mundo ay puro kasamaan lamang, ayan, at ang palagi nilang iisip ay masama. Yan na po ang panahon din natin ngayon. Pinalintulad sa panahon ni Noah. Wala na moral, maayos na moral ng tao ngayon. Mas lalo na po, ingat po kayong mga nasa laging social media. Mabibiktima tayo dyan. Grabe na po ngayon. Lahat gusto ng pakita ng babae. Tama? Para lang mapansin. Tsaka para maging vlogger siya, kumita.
Number one dyan yung pera. Sasayaw na sexy, magpapasexy. Aakitin ka talaga. Kaya, kapatid, focus muna tayo sa Bible. No? Kasi ang puso natin masama. Walang taong matuwid, kahit isa, wala, kahit isa, sabi ng Panginoon. Lahat ng kasala. Tama? Tama ang Bible eh. Alam ng Diyos yan eh. Nakita niya, masama na ang iniisip ng tao. Kaya ano ginawa niya? Hinirang niya si Noah. Verse 6, tingnan. Nangihinayang siya kung bakit ginawa pa niya ang tao sa mundo. Nagsisisi ang Panginoon. Bakit ginawa pa niya ang tao daw? Labis ang kalungkutan niya. Nalulungkot ang Diyos dahil sa pagkalalang sa tao na napasama. Okay? Verse 7. Kaya sinabi niya, lilipunin ko ang lahat ng taong nilikha ko sa buong lupain. At lilipunin ko rin ang lahat ng hayop sa lupa, pati na ang mga hayop na lumilipad, dahil nangihinayang ako sa pagkalika sa kanila. Pero may isang tao, yun, nakapagbibigay lugod sa Panginoon. Siya ay si Noah. Nalugod ang Panginoon. He found grace in the sight of God dahil sa biyaya na lang ng Diyos. Kinalugdan niya si Noah. Kapatid, pag ikaw ay anak ng Diyos, kinalulugdan ka rin ng Panginoon. Alam mo ba yon? Nalulugod ang Panginoon sa iyo. Hindi siya nagagalit sa iyo. Kakampi ka na niya. Hindi ka na niya kaaway. Kaya dapat magalak ka. Dahil ginawa kang anak ng Diyos gaya ni Noah, nalugod siya sa iyo. Nakita niya si Noah. No? Ito'y kinalugdan niya. Bakit kinalugdan? No? Yung biyaya ng Diyos ay pinagkaloob niya kay Noah. Kaya pinagawa siya, huwag na natin basahin, ano po? Pinagawa siya ng malaking arko. Alam niyo ba kung gano'ng katagal na gawa yon, yung arko na yon? 120 years nangaral si Noah. Napakatagal. Pinagtatawanan siya eh. Pinagawa siya ng Panginoon ng arko sa gitna ng bundok. Sa bundok siya. Kaya yung mga tao nagtatawanan sa kanya eh. Ba't ka gumagawa ng arko eh? Nasa gitna ka ng bundok. Pagkatapos doon, natapos na po yun. Di ba? Pati mga hayop, pinasakay ng Panginoon. Pair by pair. No? Alam niyo ba kung bakit po ganon? Kasi pinaulan ng Panginoon 40 days, 40 nights, 40 araw, 40 gabi, walang tigil ang ulan. Kaya magpasalamat tayo, yung mawar, lumis. Kundi damage na naman ang Pilipinas. Super typhoon. Amin po ba? Yun lang, super typhoon, natatakot na marami. Eh, paano pa ho ito? 40 days and 40 nights. At lahat po ng may buhay ay namatay. Dahil wala na po eh. Yun po, ang sinasabi ng Panginoon, ng gaya ng panahon ni Noah. Okay, balik natin sa Luke. Balikan na po natin ang Luke, maliwanag na po. Binanggit ang Panginoon, maski sa Matthew 24, mababasa natin yan. Panahon ni Noah. Ganyan daw po ang araw ng pagbabalik ng anak ng tao. Yung anak ng tao, bakit sinasabi niya anak ng tao? Ang Panginoong Hesus yan, nagkatawang tao. Kaya pinapakilala niya sarili niya na anak ng tao. 27. Sa panahon ngang ni Noah, walang silang na inatupag kundi ang magsaya. Yan, nagsasayahan na. Nagkakainan sila, nagiinuman, nag-aasawa. Hanggang sa araw na pumasok si Noah sa barko, dumating ang baha, nalunod silang
Tubig ang naging sanhi ng kamatayan ng tao. Okay? Nalipol silang lahat. Next. Gayon din, nung panahon naman ni Lot, ang mga tao ay nagsisikain na, nagiinuman. Sino pa umiinom pa rito? Walang umaamin? Kami po, nila Pastor Pin, no? Mga lasenggo kami noon. Ako, lasenggo ko. Oh, araw-araw ko umiinom nun. Nag-start akong uminom at the age of 17. Ako na lang sumusuko sa inuman eh. Kaya yung mga nauso nun, mga gin-gin. Nag-gin po ako noon. Gin Pepsi, gin 7-Up, gin Buko, gin Mountain Dew. Gin Bulay. Kasi ang problema sa amin mga lalaki, pagka hindi ka pa sold, sige pa, hanggang malalango ka talaga. Kaya mga kabataan dito, huwag kayong gumaya sa amin. But praise God, may biyaya ang Diyos, kinahabagan ng Panginoon, ang lingkod ng Panginoon. Ang kanyang anak, ang kanyang lingkod. Tinawag ako sa gawain niya. At narito tayo, nakakatayo pa sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? No? Hindi lang yun. Nagcho-chonky ako ng araw. Alam mo ba yung chonky? Tawag namin chonky. Hindi ako nagsisigarilyo, pero pagka marijuana, nakakapag-marijuana ako. Totoo yan. Hindi ko kinahiya yan dahil yan ang naging buhay ko. Oh, niwala na kayo. Yan. Ganun din sa panahon daw ni Lot. Ang mga tao ay nagkakainan, nagiinuman, nagninegosyo, nagsasaka, nagtatayo ng mga bahay. Yan. Diyan nakapokus sa buhay na ito. Amen po ba? Hanggang sa araw na umalis si Lot sa Sodom at pagkatapos ay umulan ng apoy at asupre mula sa langit at namatay silang lahat doon sa Sodom. Yung panahon ni Sodom at Gomorrah, pasintabi po sa iba, nananaig po ang nakapos tayo. Ano? Ano nananaig? Sa lalaki, Abraham yan. Bumaba ang Panginoon kasama dalawang anghel at tinupok ang Sodom at Gomorrah. Apoy. Una, tubig, tapos apoy. Ganyan. Sa panahon natin, tutupukin ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Hindi na tubig. Amen po ba? Kaya, maging maingat kayo. Yung mga may boyfriend, girlfriend yan. Alam niyo, naalala ko yung isa pa totoo. Ito, makinig kayo. Totoo itong nangyari. Nung isang pastor, no, kinento niya yung kanyang dating member na worship leader. Ang ganda daw ng babaeng ito. Anointed, gifted. Kung magpaawit, talagang matindi. Alam niyo po, sabi niya, na in love sa isang combo player. Yung combo player, kung bumangon, tangali na. Hindi, combo player daw po. Siguro gwapo. Na in love, sumama.
iniwanan ng gawain ng Panginoon. At alam nyo, yung masaklap, hindi na naging maganda ang relasyon ng lalaking ito sa babaeng ito. Sabi ng gano'n, binubugbog daw ang babaeng ito. Kaya naging masaklap yung kanyang buhay, hindi naging maayos. At tapos, ibinalik sa church, dinala sa church ng pinanggalingan. Sabi ni pastor, kilala ko yung pastor eh. Sabi niya dun sa lalaki, bakit Brad, ba't mo naman ginanyan yung aming kapatid? Alam niya po ang sabi niya, kung si Kristo iniwanan niya, ako kaya hindi niya iwan. Hello? Yung mga may boyfriend, girlfriend yan. Ingat kayo, baka hindi Kristiyano yan. Iiwan kayo yan. Di ba, Mayan? Buti na lang, single yan. Masaklap, di ba po? Pero sabi diyan, pagka pinag-aralan natin yung Luke 21, sa panahon na yan, yung asawa, ipagkakanulo yung kanyang asawa. Naku po. Yung magulang, ipagkakanulo yung anak. Yung anak, ipagkakanulo yung magulang. Ibig sabihin, ang pinakamahigpit na kaaway mo sa panahon ng pag-uusig, maaring sambahayan mo. Kaya yung hindi nagsiseryoso sa pananampalataya nila, kapatid, isipin nyo yan. Kasi may darating na pag-uusig sa huling panahon, yung Antikristo ay uusigin ang mga mananampalataya. At kapag yung pamilya mo ay wala sa Panginoon, gagamitin ng dyablo yan. Kaya hindi biro-biro, ano po? Ibig sabihin, pagkakanulo ka ng asawa mo, anak mo, kapatid mo. Nakasulat ba yun? Yes. Kaya nga sabi ko siya, magbasa kayo ng Bible eh. Kaya seryosohin nyo na maligtas ang pamilya nyo. Alam ko may mga hindi seryoso dito, hindi ko kayo ipipinpoint. Pero ang Lord, ang nakakalaw ng puso natin. Ako, naranasan ko na, pagkaila ako ng mga kamag-anak ko. Binabaliwala na ako, ayaw na akong kilalaning tiyuhin. Wala pang pag-uusig gaano yan. Tignan nyo, mananampalataya din daw sila. Tapos ayaw akong kilalanin at tiyuhin nila. Kayo kapatid, sa asawa nyo, iniiwan na kayo. May kapatid dito sa atin, iniiwan na ng asawa. Halos, humiwalay na. Pinagkakaila na. Pwede mangyari yan. Kaya nga sa panahon ni Lot, ganun din eh. Di ba po? Kaya, nais ko kayong maging ano po, kung sa kayo nakatayo bilang mananampalataya. Maaring dito sa church, pag linggo, active ka. Hallelujah. Wala pong masama dyan. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, nasan tayo? Anong buhay mo? Anong buhay natin? Napakahalaga ng buhay kay Kristo, kapatid. Kaya si Pablo sabi niya, for me to live is Christ. Philippians 1:21. For me to live is Christ. Sa akin, ang mabuhay ay Kristo. Ibig sabihin, yung buhay ni Kristo. At ang mamatay ay pakinabang. Amen? Yan. Sa English mo na nga. Mahaba masyado. Di mo, napakaiksi. For me, to live is Christ. And to die.
pakinabang na pagka namatay ka, sa Panginoon ka na. Kaya kayo dyan, kung hindi kayo nakasigurado sa Panginoon kayo, mabuhay kayo para sa Panginoon. For me to live is Christ, to die is gain. Yan ang Kristiyano. Nakapokus ang sentro ang buhay nila kay Kristo. Huwag tayong maging religious, okay? Marami ng religyoso sa mundo. Pumunta ka sa ibang lugar, makikita mo yung mga reliyosong tao. Pero hindi naman matuwid ang buhay nila. Ginawa tayong matuwid sa harapan ng Diyos. Mamuhay tayo para sa Panginoon. Alam niyo ba, pag yun na born again ka, yung Espiritu ng Diyos na nasa iyo at yung buhay ng Diyos nasa iyo, kaya nga Kristiyano tawag sa iyo tagasunod ni Kristo. Amen po ba? John 5:24, tingnan nyo. Ito naisip ko kahapon, sabi ko, ito pala talaga ang buhay ng Diyos sa atin. Most assuredly, totohanan sinasabi ko sa inyo, I say to you, he who hears my word, nakikinig sa aking salita, believes in Him, naniniwala sa Kanya, who sent me, na nagsugo sa akin, has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Lumipat ka na sa dating buhay. Patay yung dating mong buhay. Huwag ka nang mabuhay para dun. Amen ba? Linipat ka na sa kamatayan tungo sa buhay. Anong buhay yun? Buhay ng Diyos. At ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang buhay niya nasa iyo ay eternal. Kaya eternal kang mabubuhay na kasama ang Diyos. Amen. Nakukuha nyo? Eternal from death into life. Colossians 1:13, bro. He has delivered us from the power of darkness. Dati nasa kapangyarihan ka ng dyablo. Kadiliman, nasa iyo. Kahit mabait ka, nasa kapangyarihan ka, nasa kamay ka ng dyablo. Dahil tayo'y makasalanan. Pero linipat ka raw. Convey us into the kingdom of the Son of His love. Nung na-born again ka, yung buhay ng Diyos sumayo, nalipat ka pa sa buhay na walang hanggan kasama ang Panginoon. Kaya kapamilya ka ng Diyos. Sino kapamilya? Sino kapuso? Sino kaibigan ng Diyos? Yun, praise God. Naintindihan na ninyo? Maliwanag, di ba? Okay, 14. In whom we have redemption through His blood, the forgiveness. Tagalogin mo para maintindihan nila. At sa pamamagitan ng Kanyang anak, tinubos niya tayo na ang ibig sabihin ay pinatawad na ang ating mga kasalanan. Amen! Yun ang maganda kay Lord Kahit ang daming kasalanan, ang sama ng kasalanan mo, saan barko man yan. Kasi lawak naman ang karagatan ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Amen ba? Kung tayo nakakagawa ng kasalanan, inihayag natin, pinatatawad ng Diyos yan. Kinakalimutan pa. Kaya pagharap mo sa Diyos, ginawa kanyang ganap sa harapan niya. Yung tugon ng Panginoon, sapat yun para tayo'y patawarin. Ano man ang kasalanan. Kapatid, kung alam mo, kung iniisip mo, napakasama mo. Kapatid, isipin mo, yung kapatawaran ay mas malawak kaysa sa nagawa mong kasalanan.
Hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Tama po ba yun? Kaya nga sabi po ng Philippians chapter 3, yung mga 16. Yan. Okay? Ang mahalaga ay patuloy nating sinusunod ang mga katotohanang natutunan natin. Kaya kailangan nagpapatuloy ka sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Amen. Tama? 17. Mga kapatid, tularan ninyo ako, sabi ni Pablo, at tularan din ninyo ang iba pang namumuhay ng tulad namin. Kaya meron tayong model. May susundan ka. Amen? Meron ba? Meron. Amen. Kaya nga si Pablo, namuhay siya na katulad ni Kristo. Sabi niya, for me to live is Christ, to die is gain. Maliwanag ba? 18. Yan, kita nyo, maraming namumuhay na salunga sa aral tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ilang ulit ko nang sinasabi sa inyo ang tungkol sa kanila at naluluha akong pinapaalala ulit ito sa inyo. Okay? 19. Kapahamakan. Kaya kung ayaw nating mabuhay para sa Panginoon, tayo ang nagdadala. Kaya itanda nila dahil Diyos nila ang kanilang tiyan. Pinagmalaki pa nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya at wala silang iniisip kundi ang makamundong bagay. Ayan. Sabi ko sa inyo, yan yung dati nating buhay. Tama? Yan yung dati mong buhay. Wala ka na dyan, kaya kaaway ka ng Diyos eh. Pero na born again ka, hindi na yan ang buhay mo dapat. Ang buhay mo na ay para sa Panginoon. Dapat na mabuhay ka sa Panginoon at magiging payapa ang puso't isipan natin. Amen? Amen? Kaya ang born again, hindi religion. Tayo pinanganak na may religion. Sino pinanganak dito na may religion? Yung iba sarado, kandado, simentado hanggang ngayon. Pero tanungin mo kung nakakatiyak sila ang pupunta ng langit, sasabihin yan, hindi ko alam. Tama? Tama? Pero tayo, mga kapatid, alam mo ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Pinatatawad niya ang lahat ng kasalanan mo. Tama? Sino alam, pinatawad na sila ng Lord? Amen? No, pinatawad na tayo ng Lord. Sinabi ba yun, Pastor? 1 John, bro. 2:13 nata. Tingnan mo nga, 2:13. Yan. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakikilala na ninyo siya. Kaya dapat makilala mo ang Lord, na mula pa sa pasimula ay narena. No? Sa verse 12 nga, bro. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan nyo dahil kay Kristo. Sino nagbayad ng kasalanan natin? Si Kristo. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano, okay? Maliwanag na? Kaya sabi riyan, sumusulat ako. Bakit daw po sumusulat? Bakit sinulat ng Bible? Para malaman nyo, mga anak, dahil pinatawad na ng Diyos ang mga kasalanan nyo dahil kay Kristo. Tama ba? Next. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, dahil nakikilala nyo na siya, na mula pa sa pasimula ay naroon na ba ang Diyos? Yes. Hindi ka ba tao? Diyos na siya. Wala pang tao? Diyos na siya.
Amen. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan. Dahil nalupig na ninyo si Satanas. Ayan, natalo na ninyo ang Diablo. Kaya huwag ka na padaya. Tama? 14. Sumusulat ako sa inyo mga anak dahil nakikilala ninyo na ang Ama. Okay? Sumusulat ako sa inyo mga ama dahil nakikilala niyo siya na mula pa sa pasimula ay naroon na. Sumusulat ako sa inyo mga kabataan dahil matatag ang inyong. Matatag ba? Diniklara ng salita ng Diyos, matatag ang pananampalataya mo. Sinusunod ninyo ang salita ng Diyos at nalupig na ninyo si Satanas. That means pag lumusunod ka sa salita ng Diyos, talo na ng Diablo sa buhay mo. Amen ba? Kapatid, ganyan din sa atin. Tayo naman ang kinakausap ng mga anak eh. Kung alam mo anak ka ng Diyos, na born again ka ng Espiritu ng Diyos, ikaw ay matagumpay kay Kristo Jesus. Kaya last verse muna tayo. Pagpapatuloy na lang natin yan. 1 Corinthians 15:58, bro. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghihina sa inyong. Meron ba nanghihina? Good. Good kayo. Huwag kayong manghihina sa inyong pananampalataya, magpakasipag. Ayan na po. Kayo sa gawain binigay sa inyo ng Panginoon dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap nyo para sa Kanya. Nasasayang daw ba? O, kaya halimbawa, may binigyan ka, may bless ka. Nasasayang ba yun? Hindi. Halimbawa, may sinera ka, nadala mo sa Panginoon. Sayang ba yun? Hindi. Nagligtas ka. Diba sabi sa James 5:20, bro? Para makita nyo, yung nagsishare dyan, okay? Nagbabahagi ng salita ng Diyos. Ayan, dapat ninyong malaman na ang nagpabalik sa isang makasalanang mula sa kanyang masamang pamumuhay ay nagliligtas ng kaluluwa ng taong yon sa kamatayan. Kamatayan pagkahiwalay sa Diyos at nagdudulot ng kapatawaran ng maraming, tingin nyo, napapatawad daw ang maraming kasalanan. Kapag yung taong yun dinala mo sa Panginoon, pinatatawad ng Diyos siya sa lahat ng kanyang kasalanan. Kaya ganyan kahalaga ang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kaya lang nakakalungkot tayo pagka ayaw natin. Sharean yung kaibigan mo, yung kapatid mo, magulang mo. Bakit ganun ang isip natin? Ano? Mahalaga ba sila sa atin, yung kaibigan natin, asawa natin, kapatid natin? Yun na lang kapitbahay mo. Ikaw, papunta kang langit, sila papuntang impyerno. Sana maintindihan ninyo to. Ikaw, bakit ka narito ngayon? Tanungin mo nga sarili mo, bakit nga ba ako narito? Dahil may nag-pray sa'yo, dahil may nag-share sa'yo ng pag-ibig ng Diyos, kaya ka narito. Kung wala, nasaan ka ngayon, kapatid? Marahil kagaya natin noon, ang buhay natin, bulakbol dito, bulakbol doon, pasarap dito, pasarap doon. Tapos biglang dadating ang trahedya sa buhay mo. Kaya dapat makita niyo ito. Gusto mo ba, kapatid, dumating ang panahon na yung katulad na sinabi ng panahon ng Panginoon. No? Yung pinag-uusig ang mga Hudyo sa Matthew 24. Ng Roman army, pinasok ang Israel. Yung templo ng Diyos, pinasak ni under General Titus AD 70. Winasak yan.
Pinag-uusik sila, pinagpapatay, lahat na nandun. Lahat na nasa Jerusalem. Kaya nga sabi ng Panginoon, tumakas kayo. Pero ang nakakalungkot, sabi niya, ipagkakanulo ng asawa ang kanyang asawa. Yung magulang, ipagkakanulo yung kapatid. Yung anak mo, ipagkakanulo ang magulang. Alam niyo, nangyayari na yan. Sa mga Muslim nation, yung mga nagiging Christian na Muslim, tinatakwil sila ng magulang nila. Yung iba, pinapersecute, pinapahirapan. Ganyan na nangyayari, kapatid. Dahil sa pangalan ng Panginoon. Grabe ang dyablo. Dahil sa pangalan ng Panginoon, ayaw nilang matanyag ang pangalan ng Panginoon. Kaya kung tayo po'y Kristiyano, mapalad ka. Dahil ang pangalan mo nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen? Palakpakan natin si Lord. Palakpakan natin. Last verse, Romans 13:11. Tingnan niyo po. Ito, napakagandang verse to. Romans 13:11. Dapat ninyong gawin ito dahil alam ninyong panahon na para kayo ay gumising. Gisingin mo nga yung katabi mo, kapatid. Hindi po physical, no? Spiritual. Sapagkat mas malapit na ngayon, mas malapit na ba ang oras ng ating kaysa noong una nang tayo'y sumampalataya kay Jesus Kristo. Kaya kayo nga, mapalad kayo. Yung iba na medyo ngayon lang nakakilala. Pero kami, tatagal na nga namin. Hallelujah. Pero sabi, mas malapit na ang oras natin. Okay? Verse 12. Mag-uumaga na, kaya iwanan na natin ang mga gawain ng at isuot na ang kabutihan bilang panlaban nating mga nasa liwanag. Okay? 13. Mamuhay tayo ng marangal. Ayan. Dahil tayo ay nasa liwanag na, huwag nating gawin ang paglalasing. Ulitin natin. May mga lasenggo pa ba rito? I hope wala na. Magugulong kasiyahan. Ayan, pagkakasiyahan, talagang magugulo yan eh. Okay? Sexual na immoralidad. Ayan, okay? Kalaswaan, ang pag-aaway at ang... Meron ba ritong inggitin? Yung palaaway. Meron ba palaaway dito? I hope naintindihan ninyo. Maliwanag naman, di ba? 14. Sa halip. Ayan, sa halip. May gagawin ka. Okay? Pagariin nyo sa inyong buhay ang... Pagariin nyo sa inyong buhay ang Panginoong Jesucristo at huwag ninyong pagbigyan ng mga mundong. Nasa atin yan, kapatid. Napakadali ng tukso sa libutan. Magbukas ka lang ng social media mo, makita mo, lumalantad na. Kaya nasa atin, kapatid, iwas tayo. Amen po ba? Kahit sabihin nilang kordi ka, kahit sabihin nilang ano ba tawag doon? KJ ka, out of date ka na. Kahit kayong mga babae, kung maaari, habaan ninyo ang inyong mga damit. Huwag kayong nakalabasin dyan. Diba? Usong-usong ngayon, nakalabasan dyan. Ang lalaki na dyan. Ang lalaki na nga. Palabiro po ako, pero totoo yung sinasabi ko. Uso na kasi.
Huwag naman yung mga babae, may iksi pa ang suot, tapos hatak dito, hatak. Pag sasakay kayo ng jeep, hatak naman kayo ng hatak. Let us dress properly. Tinuro ba ng Bible yun? Tinuro? Yes. Ako, nagdagdagan pa. Yung out of 1 Timothy 2:8, tingnan mo sa 2:8. Eighteen. Ate, tingnan mo sa verse 9. Yan, oh. Gusto ko rin na maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila. Oh, tinuro ng Bible yan. Sino mga babae? Mahina ata. Sino mga babae? Marangal ba dapat ang damit mo? Tanungin niyo sila, nanay. Sabihin no? Pastor naman eh. All model. Di ba? Okay. Maging maayos at marangal ang mga babae sa pananamit nila at iwasan ang labis na pag-aayos ng buhok. Alam nyo, itong problema eh. Paganda tayo ng paganda sa labas, pero yung loob natin ang dapat pinagaganda. Andiyan ba kayo? Maganda ka nga sa labas, eh yung ugali mo naman, hindi maayos. Ano mas maganda, yung panlabas o yung panloob? Talaga? Iwasan daw natin yan, yung mga ganyan. Hindi naman pinagbabawal yan, kundi maging moderate. Alam niyo ba yung salitang moderate? Yung maging maayos kayo. No? At iwasan natin yung masyadong mahal ang damit natin. Basta malinis lang ang pananamit at buhay mo, ayos na ayos yan kay Lord. Tama ba? Mga kabataan dyan, hallelujah, huwag kayong sumabay sa henerasyon na ito. Kasi judgment will come sa panahon natin. Huwag sana tayong nakalabasan dyan. Bakit ako natatawa? Kasi unang makikita paglabasan dyan mo, yung pusod mo. Tama ba? Ano ba tinitignan ng lalaki pag nakalabasan dyan mo? Di ba pusod mo makikita? Kaya itago mo yan, kapatid. Listen to this. Itong nasa isip ko, maging totoo ka. Tama? Maging totoo ka. Pagka totoo ka sa sarili mo, magiging maayos ka. Eh yung mahilig kang makigaya, gaya-gaya ka lang. Eh uso-uso, di ba? Narami na papahamak dyan eh. Di ba yung nauso yung cellphone, magkakaroon ng yung kaibigan sa Facebook tapos gusto mag-meet, yung marami napahamak na babae na rape. Kaya kayo kung makikipagkaibigan kayo sa Facebook at inaya kayo nung kaibigan nyo, mag-date tayo. Ikaw, iniisip mo, baka maging boyfriend mo, pogi. Maraming napahamak po dyan.
Kaya hindi lahat ng uso mabuti. Kapatid, maging totoo ka sa sarili mo, sa pananampalataya mo sa Lord. Amen. Sige na po, tumayo tayo. Hallelujah. Shall we bow? Shall we bow our head? Sa umagang ito, kapatid, alam mo ang sarili mo, alam mo kalagayan mo. Alam mo yung buhay na nais ng Diyos para sa iyo. I'm not condemning anyone. Kaya lang gusto ng Lord, makasama ka sa buhay na walang hanggan. Kapatid, ito na yung panahon na yan. Yung mga panahon darating ay mapanganib. Kaya hanggat malaya tayo, nakapagpupuri, nakapananambahan, ay kausapin mo ang Panginoon ng personal. Gusto mo ba siyang mag-ari sa buhay mo gaya ng ating mga binasa? Pag-arihin nyo ang Panginoong Jesucristo sa puso't buhay nyo. At huwag na kayong mamuhay na gaya ng sanlibutan ito. Kasi lilipas po ang lahat ng yan. At kung ikaw ay kinakausap ng Panginoon, kapatid, pwede ba magtaas ka ng kamay at sabi mo, Lord, ako yan. Nais ko, Lord, mamuhay din para sa iyo. Nais ko, Lord, ang buhay ko'y magamit para sa iyong kalalatian. Nagsusuko ako sa iyo, Lord, ng aking sarili. Sige po, pikit lang tayo, yuko tayo. Kaya natin ang pangusap ng Espiritu Santo sa inyong puso't buhay ay maranasan niyo may sampa. Kapatid, nakatunghay sa iyo ang Panginoon. At sinasabi niya sa iyo, anak, ako'y nasa iyo. Tinawag kita sa buhay na ito para ikaw ay maging asin at ilaw na sanlibutan. Yung mga bagay na sinasabi ko sa iyo, walang katiyakan sa mundong ito kundi sa akin. Huwag kang lalayo, anak. Huwag kang lalayo. Sumunod ka lang sa akin. At makikita mo ang aking kapangyarihan ay Yandara. Huwag kang matakot, anak. Sasamahan kita. Sasamahan kita sa anumang panahon, sa anumang sitwasyon. Hindi kita pababayaan at hindi kita iiwan magpakailanman. Thank you, Lord. Ama, sa oras na ito, I just pray sa iyong mga anak na narito. Selyuhan mo sila ng iyong banal na dugo, ng iyong kapangyarihan, Lord. I pray for your presence, for your power, for your anointing, O Lord. Lord, let there be greater strength. Let there be greater glory, O God. Ang ipagkaloob mo sa buhay ng mga anak mong ito. At patuloy silang mabago sa bawat araw ng kanilang buhay. Lord, magpatuloy sila sa pananampalataya. I pray, Lord, walang isa man, Panginoon, sa kanila, O Diyos, ang malayo sa iyo,
kundi magtagumpay sila sa buhay nito na kasama ka at patuloy, O Diyos, na makamtan nila ang mga pangako na sinabi mo, Panginoon. Lord, sa iyong mga salita, salamat at tunay, O Diyos, kami, O Lord, ay pinagpala mo, pinalakas mo, tinulungan mo, sinamahan mo, pinalaya, pinagaling, liligtas, Panginoon. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus, marami po salamat. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ka, sambahin ka. Ngayon at magpakailanman. In Jesus' mighty name, everybody say, Amen and amen and amen. Glory to God.